Meron tayong topic ngayon. Yes, ito ay dun sa mga nagbabalak na mag-asawa ng ibang lahi, okay? Or kahit na hindi lang ito para sa ibang lahi eh, para dun sa mga mag-aasawa na din. Kung papasok kayo ng pag-aasawa at ang inyong goals ay para umangat ang buhay, sabi ko sa inyo, minsan ang pag-aasawa ay hindi solusyon, okay? Na hindi sa Wala sa pag-aasawa ang kasagutan ng inyong mga problema sa buhay. Dahil itong babasahin ko ngayon ay tungkol ito doon, okay? Alright, there you go. Ito ay tungkol sa, ito na, babasahin na natin. Sabi niya, ang alam ko dati, kung nakapangasawa ako ng ibang lahi, magbabago ang buhay ko. Malaking mali pala. Dati akong kunyang dito sa Hong Kong. 6 years akong kunyang sa British na amo ko. Palagi nila akong sinasama sa mga gathering, sa travel at kahit saan sila pumunta. Minsan, umattend kami ng kasal ng kaibigan niya at may ipinakilala si amo na kaibigan niya. Naging magkaibigan kami ni Steve hanggang sa naging kami. Dahil sa divorce na siya at single ako, okay lang ang lahat. Lagi akong tinatanong ni amo kung ano na ang status namin ni Steve. Sabi ko okay lang at parang siya pa ang kinikilig. Nagpakasal kami ni Steve at tumira na ako sa apartment niya at nagtatrabaho din ako sa dati kong amo para may sarili akong pera. Akala ko nung una pag nakapangasawa ka ng ibang lahi okay na, pero mali pala. Hati kami ni Steve sa lahat ng gastusin sa bahay at di niya ako binibigyan ng pera, kaya wala na akong maipadala sa aking pamilya. Hanggang sa nakahanap ako ng trabaho at 20k HKD ang sahod ko. Yung 20k na sahod ko ay mahirap ding ipagkasya kasi hati din kami sa rent ng bahay. Tag 10k kami sa rent ng bahay. Kasi gusto niyang tumira sa bahay na medyo maganda. Halos walang matira sa sahod ko. Sa bill pa lang ng kuryente, water, wifi, insurance, tax ay wala nang natira. Pag kumain kami sa labas, pag uwi namin, sisingilin ako ng half. Mabuti pa nung katulong ako, may pera ako. Mahal ang lahat dito sa Hong Kong. Ang isa pang ayaw ko kay Steve ay sadista siya. Pag nag-loving-loving kami, tinatanong ako ng dati kong amo kung okay si Steve. Sabi ko okay dahil ayaw kong magsabi na kung ano sa kanya. At baka magsabi siya kay Steve. Dahil katulong lang ang tingin ni Steve sa akin. Sinabi kong makipag-divorce na ako sa kanya, pero di siya pumayag at papatayin daw ako pag ginawa ko yun. Natatakot na ako sa kanya. Ito ang kwento ng buhay ko. Oh my God, see? Ito yung sinasabi ko sa inyo na minsan akala ninyo na ang pag-aasawa yun ang kasagutan sa lahat. Hindi, okay? Kaya talagang mahalaga na pag-isipan mong mabuti ang pag-aasawa, okay? Sabi ko nga, kung ano yung goal mo sa buhay, kung ano yung kailangan mo sa buhay, kung ano yung hinahanap mo sa buhay, yun muna ang una mong hanapin para sa sarili mo. Kung pera, dun ka nag-i-struggle, then yung pera muna ang solusyonan mo bago ka mag-asawa. Kasi sabi ko sa inyo, kapag yun ang problema ninyo, tas nag-asawa uli kayo, madadagdagan lang uli yung mga problema ninyo sa buhay, okay? Madadagdagan lang uli yung mga isipin nyo sa buhay. Kagaya niyan, maayos ang buhay mo noon, pero tumalon ka pa sa isa pang problema, di ba? It doesn't make any sense. Kung dating mahirap na yung buhay mo, dapat iiwasan mo na pumasok ulit sa panibagong hirap ng buhay, okay? Kasi, Diyos ko, nag-add ka lang. Yun nga sinasabi ko, nag-add ka lang. Pero alam mo, may chance ka pa eh. Pag ganyan na siya pala ay medyo nakakatakot, huwag ka nang magsabi sa kanya na makikipag-divorce ka. Umalis ka na lang. Total ganyan na din lang ang nangyayari. Nagbabayad ka ng lahat. Huwag kang matakot. Huwag mong sabihin sa kanya ang plano mo, umalis ka na lang. Ipunin mo, mahirap ipunin kasi nga, dalawa-dalawa na ngayon ang nangyayari sa kanya, yung sinasahod niya, yung dinidivide niya sa 3. Hindi lang 3, 4 pa. Kasi nga siyempre pinapadala niya pa sa Pilipinas, sa pansarili pa niya, tapos, ay Diyos ko. So, lalong lumaki yung kanyang problema. Parang nawalan siya ng katahimikan ngayon dahil nga ang pinasok niya ay gulo. Hindi kapayapaan ng puso't isipan, okay? Kaya, ito ang sabi ko sa'yo, umalis ka na lang. Maghanap ka ng trabaho uli na merong libre housing uli. Yun ang gawin mo para tuluyan ka na makalis dyan sa pinasok mong problema. Dahil ang nangyari is,
hindi guminhawa ang buhay mo. Lalo lamang, pinahirapan mo yung buhay mo, okay? Hindi, mabuti ang nakuha mo, hindi maganda yung nakuha mo kapalaran, okay? Hindi magandang buhay yung nakuha mo kay Steve. Kasi ang nangyari dito kay Steve is ginawa ka lang, pinahirapan niya lang yung buhay mo. Lalo niya lang pinahirapan ang takbo ng buhay mo. Kaya kumuwala ka na habang kaya mo pa, okay? Huwag mong sabihin sa kanya ang plano mo, malis ka diyan para wala ka ng babayaran sa halip na tingnan mo, dami mo tuloy binayaran. Noon wala kang binabayaran, ngayon ang dami mo nang binabayaran. Noon may maiipon ka, ngayon wala ka na maiipon kasi doon na lang mapupunta. Dahil si Steve ay naghanap lamang ng, yun nga, magiging tagabayad ng bills niya para dumali din yung pamumuhay niya, para dumali din yung mga gastusin niya sa buhay. Naghanap siya ng ano niya, salo sa mga gastusin sa kanyang mga bills, o 'di ba? No, mali. Kaya sabi ko sa iyo, huwag kang matakot. Ganyan, hayaan mo siyang mag-file ng divorce. Dahil kung ikaw pa ang magfa-file ng divorce, ikaw pa ang magbabayad, okay? Hayaan mo siyang gumastos. Dahil sabi ko nga sa iyo, kapag mahal ka ng lalaki, okay? Kapag mahal ka ng, lalo na ng ibang lahi, okay? Ikaw ang gagastusan niyan. Ikaw ang bibigyan niya ng pera. Ikaw ang lahat ng kailangan mo ibibigay niya sa iyo. Hindi yung ikaw pa ang magbibigay. Ikaw ang mamomroblema sa pagbibigay, okay? Hindi dapat ganyan ang relasyon na parang by force, by tense, by, anong tawag dito, basta mas lalo kang na-stress sa buhay mo, hindi dapat ganyan, okay? At saka dun sa sadista habang nag-aano kayo, Diyos ko po, sabi ko nga sa iyo ay talagang kalbaryo yung pinasok mo. Kaya kung ako sa iyo, umalis ka na diyan. Kung ako yan ay talagang aalis ako. Ay naku. Dahil hindi ko, lalo na kung yan ang buhay na hindi mo pinangarap, okay? Hindi mo pinangarap ang ganyang buhay, go. Kaya nga mahalaga talaga na ang babae, kahit na sinong tao, ay merong trabaho, may pera, may sariling pera, may ipon. Huwag kang magpapawala ng trabaho, huwag kang magpapawala ng ipon. Dahil yan ang matatakbuhan mo sa lahat ng mga pangailangan mo sa buhay. Yan ang tutulong sa iyo upang maitayo ka niyaan sa mga pagkakadapa mo sa buhay, okay? Yan ang magiging kaibigan mo, okay? Wala tayong, anong tawag dito, maaasahan sa iba kundi ang mga sarili natin. Mahirap iasa ang mga sarili natin sa ibang tao lalo na't ganyan ang makuha mo, 'di ba? Napakahirap asahan ng ganyan kasi paano mo aasahan yung ganyan, eh, ikaw pa ang gusto ngang asahan, 'di ba? So yun, kaya talagang 'pag ganyan, sarili mo ang kailangan mong pagtuunan ng pansin. Sarili mo ang kailangan mong paglaanan ng pansin. Sarili mo ang kailangan mong tulungan, pag-ipunan, paghandaan, ah, buuan ng mga pangangailangan mo, yung sarili mo muna, okay? Kasi mahirap yung ganyan. Ngayon, mas lalo kang mahihirapan na, maka-move forward or makaangat-angat sa buhay dahil nga sa panibagong problema na pinasok mo. At kung sasayangin mo pa yung mga taon mo diyan ay lalo ka lamang mahihirapan, okay? 'Pag tumanda ka na, lalo kang mahihirapan kasi nga wala ka pa ring pera, yun pa rin ang magiging problema mo, pera pa rin pagdating ng panahon. Kasi yun na nga ang pinoproblema mo ngayon, yan pa rin ang poproblemahin mo pagdating ng panahon kasi hindi mo siya nasolusyunan ngayon, okay? Alright, hanggang sa muli dahil ako ay papasok na, 7:34 na, saka na ulit tayong magtsikahan, bye.